Marlite. Salamat na ginukunan pa rin ating mga dalangin na sila iningatan. At napunta doon sa Tacloban City. Alam ba niyo yung siniling ng Tacloban sa Cebuano? Napatunan. Yun yung sabihin. Tacloban. Napatunan. Dumating yung Sternberg sa Tacloban sila. Ngunit salamat sa Panginoon ang taga-Samar. Salamat sa Panginoon na sila iningatan ng Panginoon. Yung ang taga-Nagpapasilahat. Brother Greg, salamat sa Panginoon kahit sinakita. At nakasama natin siya. So, puri ng Panginoon at sinintulot muli na tayo ay papatuloy sa pagpapala ng iyata ng Panginoon sa atin. At lagi natin ilagay sa ating puso ng profession na isang napakalaking pagpapala. At ito ay laging dinimiti ng mga kapatiran lalo na sa lugar ng Mindanao. Salamat sa Panginoon sa malaking pribileyo na pinagkakalaw niya na lagi kami makarating sa lugar na ito. Amen. Napakalapit lang po ng Mindanao, isang oras lang po ang biyahe. Wala may hila. Kaya kung gusto niyo pumunta, lalo na ngayon sa darating na Mindanao Convention, so imbitado kayo lahat. So merong dalawang convention sa Philippines, itong Philippine Convention, and Mindanao Convention. So sa April yan, mga kapatid. So maganda kayo. Sana ay makarating kayo sa lugar niya. Salamat po Panginoon, meron gawin Panginoon sa CDO, hindi yung Norca, yung CDO, Cagayan City. Salamat po Panginoon, kasi sila nakakasama sa panahon ng convention. Huwag naman Panginoon! Nagkakilala dito sa Pilipinas. Sabi mo sa Panginoon, maligaya ako sa pagkakit ko yung nalito. Salamat sa iyo, may magkakit talaga sa mga tayo. Sabahan na ako sa iyo. Corinthians 7:1. 2 Corinthians 7:1. Nagawa niya dito, yamang taglagay natin ang mga pangako nito, mga minamahal, ay magsipagbilis tayo sa lahat ng maramihan ng laman at ng Espiritu na paksakdamin ang kabanatan sa takot sa Diyos. So tayo po ay dahil sa mandali. Hinihingi kagaya ito na paglit sa prayer. Diyos, salamat sa lahat. Siyempre, salamat naman. Amen. Sa akin ito, kami muling makakinig na pala sa pagkakas. Amen. Kung kumbawa sa amin, lalo na sa mensahero, sa kapit na isang kakaman, at sa ayong mga nakikinig, ito po ay makita kayo pangailangan at hindi makalapit. So, pag-inig sa ating Espiritu, dalawin natin ang panagpapay na ito tayo sa atin. Ano pa rin? Amen. Kakatakas. Kaya ano? Pili po na.
mapulis, puso mo ay umaawin. Diyos noon at kailanman, nagilang mo kabutihan. Buhay ko sa lagtasan, sa'yo lang ang ibalan, bilang sumpag-alay, sa'yo harapan. Di ba't sapat ang ilagay ang lahat kong hinaari? Diyos noon at kailanman, laging sinasambit. Sinasambit kita, pinamulit kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasambit kita, pinamulit kita. Yung sa buhay mo, nakilakan. Buhay ko't kalagasan, sa'yo lang ang nilalaan, bilang isang pag-aalay, sa'yo harapan. Di ba't sapat kung ang maiganti ang lahat kong hinaari? Diyos noon at kailanman, laging sinasambit. Sinasambit kita, pinamulit kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasambit kita, pinamulit kita. Yung sa buhay ko'y nakilakan. Ang puso ko'y nakita mo, katulad mo ngayon sa pag-ibig mo. Itong buhay ay hinalay ko, ito ang langit. Matatawa ko, sinasambit kita, pinamulit kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasambit kita, pinamulit kita. Yung sa buhay mo, Catholic Church and stand for the Post. Sa ating pag-aaralan ng mga kapatid, mayroong dito na God needs sanctified Christian now. God needs sanctified Christian now. Amen. So, Diyos, sa ating pinagmimura, pinanggas sa buhay natin ito, ibig niya at nangangailangan siya ng mga Kristiyanong lubusan na kabanal ngayon. Yes. Hindi bukas at hindi pa susunod na araw, kundi ngayon. So, lagi natin pinag-aralan na mayroong tinatawag natin two works of grace. One is the justification, and the meaning of the justification, meaning of justification is the forgiveness of sin. And the one is the sanctification, the purification of our infinite sin, of our infinite sin, or inherited sin. Right? So, yan ang puro mga kapatid ng Iglesia ng Diyos.
Yan ang doktrina niya. Ang pinaka-main doctrine na dapat maranasan ng bawat Kristiyano. O ang sa ganon, yung requirements sa ating tema, Love Church, and Stand for the Truth, pangyayari makikita sa bawat buhay ng mga Kristiyano. Amen? Amen. Kaya, yahan ng bawat sa atin, dahil na sa mga matagal sa pananampalataya, na nanatili pa rin sa tinatawag natin justification state, gumising kayo sapagkat hindi na aming Panginoon ngayon. Hindi na aming Panginoon na tayo ubusan mga kabanal. At sa mga hindi pa na napatawag at na-justify, gusto rin ng Panginoon na is the day of salvation. Amen. Gusto ng Panginoon at tayo maligtas ngayon, hindi bukas, hindi susunod na araw o taon. Kung ang salvation from sin is now, ngayon, gayon din ang sanctification. Sapagkat natin ang matinipay, mga pasas ang malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sa Hebreo 14 church, o 12:14, kaya sabi niya, ang requirements, ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makakita sa Diyos. Yan ang requirements papuntang langit, mga kapatid. Kaya hindi ka palubusan ang kabanal, nabiling ka pa rin sa justification na kalagayan, at lahat higit alam mo kung ano kung paano ang requirements na matanggap ang ganun karanasan. Kasi sigurado mga kapatid, magigilo tayo pagpasok sa ngalan ng Diyos. Kaya God will sanctify Christians now. Sapagkat ang Bible mga kapatid, o Biblia, lagi na tinuturo sa atin at sa iba, hindi na talo ito sa kanila. Katungkol sa experience ng lubusang kabanalan. Alam mo ninyo ang meaning ng every letter of the word Bible? But there is 5 letters. B-I-B-L-E. B-I-B-L-E. I will tell you now the meaning of every letter of the Bible is basic instruction before leaving earth. Amen? Basic instruction before leaving earth. Amen? So basic instruction. Ibig sabihin mga kapatid, napakasimple instruction na tinuturo ng Biblia. Hindi tayo tinuturo na kailangan magpapasok pa tayo sa cross. O kaya, lakuin mo ang Mindanao tulosan. Kundi, basic instruction. Ibig sabihin, napakasimple kung ating itong sundin. Amen? Ngunit, bakit hindi masunod ng bawat Kristiyano? Tumatanggal na, ngayon na ng tuhod, bumubutin ng buho, pero yung basic instruction, hindi nila masunod-sunod. Ano kaya ang problema? That is a big question. Diba? Sa bawat isa sa atin. So, ikaw mismo makakasagot sapagkat ikaw mismo nakakalam ng buhay mo. Amen? Why? God is sanctified Christian now. Because only the sanctified Christian has a constant victory over sin. Amen? Sa mga kapatid, ang isa palang Kristiyano na sanctified, sila naman parang nagpapatuloy. Nagpapatuloy na matagumpay laban sa kasalanan. Amen? Di ba maganda gusto mo ninyo, meron kayong constant victory over sin? Amen? So, you need sanctification in experience. Amen? Because the justified are easy to yield to temptation. Kung ito na-justify pa lang na pag-aaral na kapalaman na karanasan, madali kang matukso. Kahit sabihin mo, tukso! Layuan mo! Hindi. Dapat ang tukso, layuan
hindi ang tutok-tukso ang lalayo sa iyo. Kapag ikaw maging Kristiyano, tutuksoin ka lagi. Amen. Bakit may tukso? Ang diablo atin, mga Kristiyano, tinutukso tayo upang muli tayo magkasala, upang tayo muli bumalik sa kamay ng diablo. Amen. Kung nag-justify ka kanina ito sa pananampalataya mo, madali ka matukso, mahulog sa kasalanan. Marami mga karanasan natin na nakikita, especially sa Mindanao, ibibigyan ko yung example. Meron sa young people doon mga kapatid na tumanggap sa Panginoon, nabago ang buhay, at siya'y pagbago pa sa pananampalataya. Dahil sa yung certification na ikulang na karanasan sa buhay niya, one time, ang young people na ito, may nanay siya, may kasamang bali stepfather ang nanay niya. One time, pumunta siya sa prayer meeting, tinawagan siya, sabi niya, uwi ka kasi nag-aaway yung stepfather mo ang sa kayong nanay mo. Tayo, pag-uwi niya, nakita niya yung nanay niya, minumut-mut sa lupa. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng palo, pinalo ang stepfather, mabuti, matuloy tumakbo. Diba? So, magmula, hindi na siya nagpakita. Diba? Kaya isa-example natin mga kapatid na may kainahan sa iyong karanasan. Lalo na kung ikaw bago pa. Kumusta naman yung mga dati na, ngunit namin pa sa karanasan na na-justify ka naman. Diba? Makikita mo doon yung manifestation of carnality. Carnal, diba? Hindi mo lang makamayan, magtatampo na yan. Diba? Minsan, ang tagal-tagal na yan, hindi pa marunong mag-smile. Diba? Kung hindi niya gustong makita yung isa, hindi siya i-smile. Yung gustong-gusto niya, i-smile niya. Diba? So, ganyan. Mahirap kasamahin ang isang Kristiyano makalilidad sa loob ng isang iglesia lokal. Diba? Mahirap. Mahirap. Lalo na sa kainan, tapos hindi mo na iwanan ng medyo konti lang na iwan, magkakarampo niya. Kasi ako na rin yun. Diba? Ang bibilis niyo sa kainan. Diba? Tapos iniwan mo, ulo na lang sa tuyo. Diba? So, ito ang manifestation of carnality. Kung carnality at ipag-usapan, napakarami yan. Maubos ang oras natin. Diba? Yun ang halimbawa na isang nakaranas pa lamang sa kapakawalan ng kanilang mga kasalanan. Napakadali ang tukso. Diba? Lalo sa panahon ito. Diba? Mga worldly song. Minsan pag nakalil tayo ng mga worldly song, minsan nakapahintang ka tayo. Diba? Nakapahintang tayo. Lalo yung kanta, bulo-bulo. Diba? Bulo-bulo. So, kung ikaw, lalo na, ang hilig mo. Diba? Minsan, medyo nakahimig ka kasi ako. Diba? So, yan ang mga hila ng sumulupan ng mga especially young people. Diba? Dalaga, binata, makita ng mga alien sa labas. Guwapo. Ha? Guwapa. Pero may kata sa Duwano, ayaw ko nalilin ko yun. Dilitan ng guwapo, laki. Dilitan ng laki, guwapo. Alam mo yan? Okay. Hindi lahat ng guwapo, lalaki. Hindi lahat ng lalaki, guwapo. Kaya masaya tayo mga kapatid. Tandaan natin ang standard kaya hindi papabuhay. Di ba? Hindi pagkasama ng lalaki o babae. Anong magiging silbi ng ganda kung hindi naman totoong Kristiyano o sila hindi Kristiyano? Marami na siyang napahamak dyan. Kaya bilang Kristiyano sabi ng Biblia sa Corinthians, di ba? Ano sabi niya? Huwag ka magpamato. Paano ba yung pamato ko tayo? Nakikita ko o cellphone. Ganoon ito mga dalangin natin sa mga
binata natin. Tayo mismo mismo. Huwag mo kayo magandang talaga. Amen? Tayo mismo. Di ba kayo nasabi niya, masama ka. Sabi ng isang ganda na, kayo isa mahalin, buwan ng dalangin. Sarap mahal buwan ng dalangin. Pero yung hindi lagi, ginahan mo. Yun, kasi sigurado yung sarap, nasa nandun na, yung hirap, hindi na sarap. Bakit? Kapag meron na mga pagsubok at mga tukso sa panahon ngayon. Amen? So the second point, sama, have an up and down and off experience. Up. Tanda-tanda, ya. Up. Panataman, ya. So, ganito yung mga Kristiano. Pagpanood ng convention, pag-backlight, wala sila. Na ulit. Up na ulit. Pag wala ng convention, off na naman. And down, di ba? So, mahirap na ng buhay. Kaya nagpapasalamat, minsan si Brother Pulot, hindi na ako nakikilala eh. Kilala ko si Brother Pulot ah. Pero salamat sa Panginoon na may gusto sa iyo na pinagagawa. Pero hindi naman na may gusto yan, backslide. Sabi ko na kayo ko rin ito, pastor na sana yan. Pero tingnan ninyo, salamat sa Panginoon sa panambali. Mabuti, nakalimutan mo ako Brother Pulot, wala mo Panginoon. Amen! Okay. So, patuloy ka. Kasi nakita ko dito ko tumatang na. So, the sanctified are purified and restored from the earth. Sa kanyang mga kapatid, bakit ang sanctification ikilan nila? Okay, paano? Diba? Sa kanila, na sila lahat na magiging asin at ilaw ng isang libutan. Amen? So, kapag yung buhay nila ay magiging isang ilaw na nagliliwanag ng hiniling at isang asin na talagang napaka-alat. Yung kanilang pananipan, makikita mo yung pagpapala lumalabas sa kanilang diri. Amen? Hindi sila nakakasakit ng damdamin, hindi nagpipisto ang iba sa kanilang mga pananalita. Sila yung nag-meaning nakikita talaga ang standard ng buhay Christian. Yan ang sanctified Christian. Pero kung na-justify ka lang, nasabihin na nag-invite sa'yo, o yung mga bisita natin, kaya yung mga Christiano, ay flat, siguro. Diba? So, nakikitin ang kanilang pagtanggap sa Panginoon, dahil minsan tayo ang dahilan bakit sila hindi tumatanggap sa Panginoon. Kaya kung ibig natin na sila ay magpapatuloy o tatanggap sa Panginoon, mga kapatid, nasahin natin na tayo buhusan mga kapatid. Amen? Para sunod, they live victoriously against temptation, not easy to fall into sin. Amen? So, victorious sila mga kapatid. Ang mga sanctified Christian, mga victorious Christian. Bakit natapos victorious mga kapatid? Ito makakatawa ng mga misyon, hindi ito kain. Amen? Bakit? Victorious Christian. Ang napamatayan nito, mga kapatid? Kasi kung hindi pa tayo na-sanctify mga kapatid, ayaw ko kung bakit ito pa ng 1 year, 2 years, 10 years. Pero masasabi ko sa inyo, kung meron tayo masunurin puso, sigurado, tatagal tayo hanggang kamatayan, hanggang pagdating ng ating Panginoon. Amen? So, why does the sanctified Christian now? Because only the sanctified has a supreme love to God. Ito na, ang ating topic. Love the church. Paano natin mamahalin ang church? Ang church
ikaw, tayo. Di ba? Ito ang church, hindi ang simbahan, kundi yung pamilya. Sa pamilya ng Diyos, yan ang church. Yan ang church of God. Yan ang iglesia ng Diyos. Ang may-ari niyan, hindi si Kuya Ray, kundi ang Kristo na ating binanggat. Amen? Hindi ang mga pastor ng ministro, kundi ang Diyos. Siya ang may-ari ng iglesia. Sapagkat He purchased His own land, the church. Amen? So, meron siyang supreme love for God. Alam mo yung pagmamahalan, dapat maging supreme mo yan. Hindi yung mamahal-mahal ka lang. Kasi napakabago yung mamahal-mahal ka lang. Tignan mo yung pagmamahal ng sanglibutan ito. Diba? Doon sa mga registration doon na registration na meron sa programa doon na program Wanted Mahal. Wanted Mahal. Tatawagin ng isang dalaga, tatawagin ng isang binata, tapos mag-usap na sila. Mga 0 minuto, nandito na, tapos close na sila. Meron na sila relasyon. Diba mo? Yun na ang mga pagmamahal? Hindi. Kasi pag sila nakita niya, hindi ka pala mga po, ayaw kita. Pero nagkailangan na sa isa't isa. Tingnan ninyo. So napakabago ng pagbibigyan. Lalo na electronic love. Alam niyo electronic love? Through telephone! Kahit nangyari mo na yun, kung marunong salita, hindi ka, sagunin mo lang. Magkakaroon ka na ng shortcut sa kasi. At sa kamahal. Diba? Kaya dahil sa electronic love lang yan, wala rin. Hindi supreme ang pag-ibig sa isa't isa. Diba meron sinasabi, isang linggong pag-ibig? Diba? Yan yung pagkalinggo, ulit na sila. Tinunin nyo. Diba? Ano yun? Diba? Ito na sa ako, ulit na sila. Tinunin nyo. Bakit kasi, ang pag-ibig ay kailangan na ng supremo maging sa ating magiging kabiyak mamaya sa buhay natin. Diba? Para hanggang nalang kamatayan na yun. Hanggang kamatayan na yun. Kung saan yung pagmamahal mo sa asawa mo, hindi ka na titingin pa ng iba. Amen. Kaya maraming makita. Yes. Pero lagi tinitingnan, yun lang. Amen. Huwag ka masisisi. Lalaki mo siya tinitingnan. Kundi nagpapasalamat na nagagalak dahil siya naging asawa mo. Amen. Suwan mo bata. Masipag siya. Hindi nyo tinatanggap ka, ayaw mo lang mo. Makakatay sa Panginoon, ganun din ang isip ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, love God above all. Amen. Love God above all. Mas mahal mo pa ang Diyos kaya sa asawa mo, sa mga anak mo, sa kayaman mo, sa talaga mo, sa trabaho mo. Amen? Amen. Love God above all. Kung siya kami above all, nakagdami siya nasa above, kasi taas siya lagi. Kaya hindi na above lalo. Amen? Ang sinasabi niya, diba? Love God above all. Your full soul, your full mind, heart, diba? So, dapat buo talaga yun sa pagmamahal sa Diyos. Hindi pagmamahal na 3/4, 1/2 and 1/4 na. Dapat buo ang pagmamahal natin sa Diyos. Yun ang ibig ng Diyos sa mga Kristiyano. Ngayon, mamamahal natin mabuti ang Diyos na nakasabahan natin supreme o supremo kung meron pa tayong penalty. Hindi. Kaya ang nagsasabi lamang ang pwede na magkaroon ng supreme love to God. Because they are obedient people. Is the Lord. Obey the word of God willingly and wholeheartedly.
Natasabi sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. And then, all the sacrifice can love God with all your heart, soul, and mind. Alam niyo mga kapatid, pero bakit ninyo kung ako yung pala-lubusan ng mahal, hindi ko pala-lubusan doon yung pagmamahal ko sa Diyos? Yes! Hindi pa. Kaya sabi nga rin kanina, pagdating mo lang na pag-schedule lang ng mga gawain sa Panginoon, prayer meeting, Sunday school, Sunday worship, minsan, absent ka pa. Ang nangyayari, inuulan mo pa yung trabaho mo, pero sa gawain ng Panginoon. Kaya sa prayer meeting, marami kayang dahilan, masakit ang ganito, masakit ang ganito, masakit na rito, napakaraming sakit. Di ba? Pero pag nagtrabaho, wala ang sakit. Yan, di ba? Example lang yan. Pag medyo minta sa sarili mo, uy, tumulong na. Ay, medyo kumita, uy, pag-ilan din na. Wala mo. Di tumulong mo pala, uy, wala na. Ilan mo? So, yan ang magiging dahilan. Mga kapatid, kung ikaw hindi supreme ang pag-ibig mo sa Panginoon. Marami dahilan. Marami dahilan ang hindi mo sumunod sa iglesia ng Diyos. Marami bawal. Mga kapatid, hindi ito bawal. Dalawa pa ito ng Diyos. Ha? Pag hindi susundin mo ng buong puso, hindi napakadaan. Bakit mabigat? Kasi ang problema, ayaw mong sumunod ng lubusan sa Panginoon. Yes or no? Yes. So, the justified will really love God with all their heart. Their love is not true. Yan. Yan ang nagiging problema mga kapatid na isang na-justify lang. Pero, ang isang na-justify willing to suffer for Christ's sake. Yan, Philippians 1:29. Willing to suffer for Christ's sake. Yan ang mga na-sanctify. Alam mo yung meaning na SSS? Ha? SSS? There is a meaning in every letter that is 3 letters. S. SS. Social Security System? No! Kung Kristiyano ka mga kapatid, meron ka na SSS. Ano ba? Safe, secure, and suffer. Safe, secure, and suffer. Mga kapatid, sa letters mo, ligtas ka, walang kasalanan. Okay? Secure mo. May protector ka, pag kayo mamatay, pupunta ng langit, diba secure ka. Pero, kapag hindi ko mamatay, mag-suffer ka. Amen. Ako nilipod ko ng mga suffering. Mag-suffer din tayo. Gusto mo na lang, hindi ka naman mag-suffer. Mag-suffer tayo. Hindi, bilang tapo lang yan. Kami malapit na. Saan? Ewan ko. Diba? Magalit ko na yan. So, kung mga masara sa amin, kaya mag-suffer yan, mag-suffer suffering. Amen? Sacrifice! Magpista! Magpista sa paglilingkod sa Panginoon. Sa wala hindi easy ang paglilingkod sa Panginoon. Yung pag-uyak-uyakoy lang. Kasi nahabol mo yung langit. Likanta, sabi nga, hindi ang langit, hindi ang langit, hindi katimpala ang hangat ko. Diba? Kundi pag-ibig ang dahilan kung ba't nag-ibig ko sa iyo. Amen! Dapat pag-ibig, hindi yung, tatanong sa Panginoon, pero pag-ibig natin rin, malalangin tayo. O kaya nila, langit na ha? Magaling pag-Christian mo ka, meron yung sacrificing. May suffering, mga kapatid. Ano ang isasakit mo? Kung bago ka, Panginoon ang sarili mo, magkakasal mo. Suffering yan. Diba? Noon, isang sample lang niyagamit mo, ngayon sample na. Sacrifice.
buntot mo. Ngayon, nakakahaba na. Oo, sa akin, sacrifice. Kung nakalala sa mga transit na, mga masakay ka, sacrifice ulit. Oo, diba? And then, isasacrifice mo rin mga bata ng mga sarilitan. Oo, kung tulong-tulong ka ng friendship, Google mo lahat yun, para magkaroon na kung Kristiyano. Amen. Oo, may friend mo kayo. Nalalaman ko rin na, pastor, lahat yun, sa mga kapatid mo. Amen. Pero sabi ng iba, anong kwenta ng buhay nyo? Hindi kayo para kayo may napatay. Hindi! Pero ang tunay na kagalak ka ng buhay, nandang ko naman. Bakit ka ninyo? Kahit wala ng ulam, maganap ang buhay. Amen ba yan? Amen. Halika ulit. Wala! Kahit hindi ko yun, ang inigaan mo, napakaliga, hindi sa hindi tulog mo. Bumibigit ka ba? Hindi ba? Kung dahil na isang mga benefits kung ito magiging tunay ng Kristiyano, nagbibigay ka ng lahat ang sarap ng tulog mo. Amen. And then, ikadalasan ang puso mo kahit minsan hindi ka makatanggap ng bonus. Sa Bisaya ko, hindi ka makatanggap ng bonus, bulok, matanggap ko. Maligaya ka rin. Amen. Ha? Dito tayo, maligaya tayo. Kahit yung apartment hindi iwasin mo lang kalit. Maligaya ka rin. Wala akong bakit ito, sabi siguro ito, hindi kayo po na siguro. Gusto mo rin, kapila ko na ito. Hindi, wala kayo nito. Sabi ni Baraka yung mga niya, sabi niyo, maganda, may ito sa talaga. Sige, mas maganda. Yeah. Ano yung kaya pagbutan ninyo, bakit hindi natin gamitin dito, pag ito, standard makikinabang. Diba? Pagkatiti tayo ng rekripon, mapayang Kristiyano. Mapayang nyo, paano pera niya anak sa pusa ng mga Kristiyano? Di rekripon! Sino kayo gusto kayo mamilihan mo ito? Amen! Para mas marami natin. Kaya bilang Kristiyano, we willing to suffer for Christ's sake. Amen. And sacrifice things that always consider. Lalo na kinukonsider lahat ng mga bagay, negatibo man na tumakot sa kanyang buhay. Hindi niya sinisisi ang Panginoon, sinalaw niya. Pagmulang pinaglabi ka, pag-ito buhay ko. Pag nasacrifice ka, you are consider all. Amen. Amen. Kahit pa mga negatibong bagay, pinikonsider mo. Kahit yung mga masasamang bagay, pinikonsider na lumakot sa buhay mo. Pero hindi ka nasacrifice, ano? Tapos sinubisisip ka, kasi dati, at pinag-bebe din mo silang Panginoon na nakasulutuloy. Ano mo? Ganun pala, 5 days pa lang po dito, ang hirap ang dito, alas 6. Alas 9. Masarap pa ako yung tulong sa pambulitan, alas 6 na. Tingnan mo. So kung di na nasangkit tayo, kahit lang ito ka, marami kang Kristo, mas ganito, parang dahil bakit yung mga Israelita yung nakapasok sa larang panis? Because they are murmuring. Yes, di ba? Pero kung Kristiyano tayo yung dalawang niliglanador, nasa Biblia, hindi natin, papapalanan ng Panginoon. Kahit mahilig, angkin natin dahil. Ayun. Kahit mahirap, angkin natin masarap. Ano yung Kristiyano? Okay? Kung nasacrifice ka, mahal mo ang Panginoon, sigurado na kapatid, mayusay mo ang pagligid ko sa Panginoon. Amen.
Jezreel did Saul burden. Amen? Meron siyang pagkatulog mula rin sa pasanin sa Iglesia. Ano? Bakit mapahirap mahal yung Iglesia? What to church? Ang tema natin. Ang bulan para walo dahil hindi mamahal natin ang church because we are lack of soul burden. Yun ang sulat. Wala ang soul burden. Kaya wala akong pakialam sa gawain ng Panginoon. Kaya kung mag-ibig sa akin, dito lang ako, kaya naman niya. Diba? Kaya kung mag-convention, bakit naman ako dyan? Diba? Kaya magulat ang plato. Kaya kung magulat ito, bakit ako doon? Diba? So maraming mga reklamo, kaya hindi mapipil ang sarap na naglilingkod sa mga kapatiran. So, ang isang usap na kabanal, ito ang kaniyan, meron siyang pasahin. And then, the joy of the sacrifice is to see soul saved. Amen? Makita na yung mga Kristiyano, ang mga tao na niligtas na araw-araw. Yan ang nagkailangan ng isang usap na kabanal. Pero kung ikaw, hindi pa usap na kabanal, ay ang makila mo dyan. Nakita mo sa sarili mo, tumakusok, ay, ito na, nakakailan. Tingnan nyo. Kaya ito, lalapitan mo nyo. Kung tumalabas sa kanil, doon na lang ang iyong kagalakan. Di ba? Yun ang feelings o pakiramdam ng isang lubusan na kabanal, isang nakakaluwa ka rin. Kami naliligtas. Yung mga report ng text, di ba? Masaya ka tayo doon. O sabihin natin, bakit ang daming naliligtas doon? Dito wala. Di ba? Minsan naman natin ito eh. Magpasalamat tayo, kung meron tayo soul burden, sapagkat nasanctify tayo, lahat ng mga tayo ang malalaman, mamalukaan natin sa tuwa sa Panginoon, may kagalakan sa puso. Amen. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, meron mga bagay. Magpatuloy kayo sa pagdalisyon. Hindi kayo nagkamali sa pagpili ninyo sa buhay na pananampalataya. Amen. Kung ito'y mali, matagal na natin wala. Praise the Lord. So, kung meron na sovereign, they rejoice with the word of God. Let it be in other places. Meron ng kalagatan na pagpapagawa sa salamat kapatid ng Lunas Summer, salamat kapatid ng Lunas Kanduni, salamat kapatid ng Lunas Kenyo, ang Lunas Bukidman, nag-iis lang. Makayana, nalipita mo kapatid na makalayo sa lugar na yun. And then, alam na kalipatan, kung gusto na kaya sila, yung bagong sendo, ang gusto ng kundero, ang butingnan. Diba? Total 11, sendo, nawalos, farm, sendo, ano nangyari? 4,000 ang namatay. And then, nilakat po sa John, bagong Panglo, 2,000. And then, ngayon, sa Tacloban, 6,000 mahigit. Pero salamat yung mga kapatira tayo doon. Binigyan lang kayo ng buhay sa paglilutod sa Panginoon. Di ba tayo nagkakalala sa bagay na yun? Minsan nakikita lang tayo para sa convention. Kaya hindi sila yung mga paghinagod nila, yung mga kaluluwag bago na nalagay sa convention, hindi sila. Amen! Kapagkat mismo, dahil sa kanilang bago o nila dito sa mismo sa lugar na ito, mga Kristiyanong matapat sa Panginoon. May inis sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya magpasalamat tayo kung mayroong naglilingkod, ibinigay ng lubusan ng kanyang buhay sa Panginoon. Ay, kung wala ka na sa church, pera. Kung wala ka kotse, meron ng kotse, walang pagkasulina. Yung bakit, yung dahil yung magagawa, hindi magagawa, bakit? Kulang. Salamat sa Panginoon. At minaligtas doon sa dagat Kidapaw, sa Valencia City. Mahirap puntahan nyo kung sapagkat walang sakyanan, kung wala kang single motor. Salamat sa Panginoon at may nagsusupply na panggasolina. Alam mo na nalubunga, 2 kaluluwa, pintan ni Brother Eli. Amen. Diba? Nagbuhay mo akong dalawa, hindi na nagbuwa.
Pero ang kulang ka, may kulang. Di ba? Ngunit kung tayo ng sacrifice, tinitignan natin ang mga gawain na may kulang. Bakit hindi tayo uligay kung mayroon din mga tayo? Amen? Huwag na yung tao, huwag na yung naging tayo. Ako. Sirpan ko. Huwag na. Tingnan niya. Ay, dami ko. Ha? Sa panahon ito, kung nagama natin, na tayo talaga nagama sa Panginoon, ito yung hindi sa tayo. Ha? Inunin niya ang mali. Yes. Amen. Wala kasi. Pero kung saan kita magawanan ng Panginoon. Pero kung saan mo, nag-ihirap, pero kung mga nalita, hindi na nag-ihirap, lagi nag-ihirap sa mga. Pero hindi na nag-ihirap, nagpapagpapagpisyo. Diba? Pero kung meron tayong puso, mga kapatid, na bukas, makikita natin pangailan. Ayun, mabilis ang gawain. Basta lang, meron lang. Wala parang mga may sasakyan, may support, gano'n. Na pagpasunin na lang, hindi sila dyan. Hindi tayo pagpasunin ko. Tama. Amen. Yun lang natin yung assistant lang. Assistant. Yun lang. Kasi bakit? Kasi kung magkagawa ka ng Kristiyano, sino magkagawa? Wala nang magkagawa. Ang mangyayari, busy na tayo lahat. Pati kayo tayo, kakagaya natin. Kasi busy na tayo sa negosyo, kasi nakikita natin. Ang mangyayari, malaki ang kita ng nakano. Diba? Pero konti na, makita ko nila. Ang mga sacrifice. Diba? Kung ngayon, mahal tayo, mga kaluluan ng mga tao, malalo natin ang choice. Ganyan. And then they have their own son, they have a single soul man. Amen. And then the love of the Son of God and the work of God. Mahal nila ang gawain ng ating Panginoon. Kaya mahal nila ang Iglesia ng Diyos. Kaya tayo ng mga Kristiyano, lahat ng nangyayarap, masarapin natin sa mga kapatid. Mga kapatid, magmahalan tayo. Dapat ito ang mga bakula na magmahal. Amen! Dapat ito ang magbigay tayo. Dapat ito ang unang magbigay. Diba? Mga kapatid, ito ang magkaisa. Kailangan ito ang unang magpagkaisa. Mga kapatid, kailangan tayo luwa sa dalang ng Panginoon. Dapat pangunahan mo. Amen! Mga kapatid, dapat tayo masangsipay. Dapat masangsipay ka. Para yung iba masangsipay din. Diba? Mahirap kung makanilitan ka, makanilitan sa lahat, ay puros gulo ang mangyayari sa loob ng Iglesia. Sabi na sa Kristo pala, umpisa pala, naghihipati na kayo. Ano nyo? Wala, walang dati. Dapat nangyayari. Hindi natin unawaan, natuturuan na basic instruction before leaving earth. Amen? Ha? Lahat tayo, alis sa mundo ito. Pero, nasunod mo tayo basic instruction. Kung wala ka mga kapatid, use your mind to not grasp and stand on the truth. Amen? We can learn to see for faith and see the church is right. And I may different talaga ang church. Diba, mga ministro, dapat ito ang kalimbawa. Ikaw ang susundo. Kaya nagsama ka sabi niya, pagkali ko, gagayahin ko, kakay ko, kakay niya kasi sa'yo. Ganun ba? Apa sasabihin ng mga anak natin sa mga barataya, pag laki ko, gagayahin ko si kapatid na ministro sa kanyang pamuting halimbawa. Amen! Diba? So the love of the church, the love of the church, and stand on the truth. Tayo nasa katotohanan. We are standing on the truth. Kaya, bilang Kristiyano, pakita natin sa libutan na tayo mga katotohanan. Paano? Dapat tayo mag-compromise sa kanila. Ipakita natin iba tayo. Kristiyano tayo, hindi lang naman sa bilis, sa puso, sa mismong buhay natin.
we are true Christian. Amen? Amen. Kaya mamahal tayo. Mahal tayo oras naman. Hinahanap ng bawat isa. Pagiging yung manatili sa gawain natin, Panginoon, at ma-enjoy mo ang buhay Kristiyano, hindi ka naging magos, walang pagod sa'yo, ang promise natin, Panginoon, sa kanya, ang kanyang promise para tayo, at tayo ko nag-iintay sa pagdating ng Panginoon, para tayo ng mga agila, nagpapagod gaya ng agila, kaya kayo mga kapulo, tayo mapapalo, kaya kayo naglalakad, hindi tayo makikita. Amen? Okay, salamat po kayo. Kaya ito, medyo balikan ng mga ministro, malakas pa rin ito. Ha? Amen. Malakas pa rin. Kaya malakas yan. Kaya ang duty natin, ang paglit na natin siya, para makalakad tayo ng gusto. Amen. Sabi nila sa kariyan, kaya kaya pa, mukhaon taon na muli, dito muli ang salaw. Ang sabi, kaya tayo para tayo buhay, hindi tayo buhay para kumain lang. Amen? So, piliin natin yung kinakain natin para tumaas pa buhay natin. Amen? Kaya lang, Kristiyano, ano sa bawat isa. Matagal ng Kristiyano, hindi ka masagat, nasasanctify, huwag sa tapunan na! God, for you. Amen? So, first things are right to God. Kaya ang ginawa namin, kaya kami ang natili sa Panginoon. Amen? 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 Tawa, mahamon kayo sa mensahe, bigay ng Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon, tuloy na napakabuti na. Hanggang sa atin ito, katulad tayo na binigpo sa kanyang mga pagpapala. Kaya kung matigwan natin ito, mga salita ito, mga pinakinggan, mga kumito, mga kapit. Ito ang pagpapala na hindi na mawawala sa inyo. Yung bubuya ang pagpapala na. So, tulungan tayo sa mga pinakinggan ito, sarili sa kanilang. Ito sa kayo, nalagyan naman kayo, yung pagnanin. Amen. Kaya tayo maroon ng pagtawad. Sabihin natin yung sikip ko lang. Amen.
Praise the Lord. Ngayon ay tayo ha, tayo po. At natin po, tapusin na natin ang ating servisyo sa kailangan para ay kaya. Para ay Our Father in heaven, we are so very thankful for all the blessings of the day. It's a beautiful sunshiny day today again in your world. You've given us, Lord, your great plan of salvation, and you've opened our heart and helped us, Lord, to receive you with meekness. Father, we thank you for all that you have done for us. Thank you, Lord, for the messages thus far in the Spirit that you have allowed to be in the service. And we're asking you, oh God, to look upon this gathering and be pleased to meet with us in the continuation of today's service and throughout the week. We want, oh God, for you to have the preeminence in all that is said and done. Amen. Truly, Lord, we're here to worship you, to serve you, and to glorify you, and to live in accordance to your blessed will. So lead us by your Spirit and have control in every heart and every life, and we'll not fail to give you the honor, the glory, and the